Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa nagdaang BSK at Ondas, mananatiling nasa full alert status ang Philippine Coast Guard hanggang ika-5 ng Nobyembre. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyaherong babalik sa Manila mula sa kani-kanilang probinsya. Ayon kay PCG Rear Admiral Arman Balilo, siniguro nito sa publiko na mananatili sa mataas na antas ang kahandaan ng kanilang hanay para sa mga biyahero. Umabot na sa 4,276 na narespondeng pasyente ng Philippine Red Cross sa buong bansa nitong Undas. Kabilang sa mga pangunahing naramdaman ng mga pasyente ang pagkahilo, panghihina ng katawan, pagsusuka, posibleng bali ng binti, seizure at contusion sa noo. Naagapan naman agad ang mga kasong ito sa tulong ng 1,800 tauhan ng Red Cross na itinalaga sa first aid stations, ambulance unit at emergency vehicles. May libreng sakay na hatid ang MRT-3 ngayong darating na Lunes para sa mga bata kaugnay ng pagdiriwang ng ika-31 National Children's Month. Ito ay ayon sa Council for the Welfare of Children kung saan epektibo ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ipinahayag ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco na sumailalim sa investigasyon at kasalukuyang may kinakaharap na kaso ukol sa human trafficking dahil sa pag-recruit nito sa 2 babaeng biktima. Base sa ulat ng Interagency Council Against Trafficking, nagugat ang kaso noong nahuli ang mga biktimang nagtangkang lumipad patungong Sri Lanka. Base sa mga biktima, ang hindi may pakilalang sospek ay isang Facebook blogger na kumontak sa kanilang Facebook matapos nilang magkomento sa post nito. Ayon sa mga biktima, naglabas sila ng 50,000 pesos at sinabing nakapagtrabaho sila sa Sri Lanka bilang call center agent. Matapos nitong lumapag sa palasyo ng Malacanang kahapon ika-4 na araw ng Nobyembre, kasalukuyang nag-ugnay ang Kongreso at Senado upang paunlakan ang pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio ukol sa ugnayan ng Japan at Pilipinas. Ukol sa joint session na ito, ang talakayan sa pagitan ng lider ng Japan at mga kongresista pati na rin ng mga senador sa bansa ay bahagi upang masigurado ang pag-unlad ng bawat lipunan. Bilang ang Japan at Pilipinas ay nakapagsimula ng magtatag ng ugnayan sa iba't ibang sektor, noong nagdaang dekada, pinagtibay nito ang bilateral na ugnayan na nag-uugat sa kapayapaan, katatagan, kaunlaran ng Pacific region. Paparangalan ngayong linggo ika-5 ng Nobyembre ang mga best of the best sa PBA Season 47 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum bago magbukas ang Season 48 ng kompetisyon. Ang mga nominado para sa Most Valuable Player Award ay ang mga frontrunners na sina Junmar Fajardo, reigning League MVP Scottie Thompson, CJ Perez at Ginebras Christian Standhardinger. Samantala, para naman sa Most Improved Players ng mga season ay sina Maverick Ahad Misi, RK Ilagan, Jaime Malonzo, Arvin Tolentino at Don Trolliano. Bukod sa mga individual na parangal ay igagawa din ang mythical at all-defensive teams. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ng iba pang ulat dito sa News Force.